Magandang umaga, magandang gabi po mga kapatid kay Kristo, lalo na po dun sa mga nanonood sa atin, sumusubaybay. Mapagpalang araw po, gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay mayroon tayong opening prayer from our beloved Bishop Joseph. Sige, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Spirit. Amen, no? Jesus meets all our needs, no? Amen. Meron po akong na-compose na prayer dito. Jesus meets all our needs as we seek His kingdom. When we are afraid, Jesus assures us that nothing happens without our Father's knowledge. When we are sick or suffering or hurting, Jesus is always with us to offer us His healing and strength. When we are weighed down by sin and guilt, Jesus freely forgives us as we turn to Him with repentant hearts. Jesus clothes us with His own righteousness as pure as He Himself. Jesus is our intimate companion, the lover of our soul, to draw us to heaven and to make us participate in the Trinitarian life of God. Jesus will make us experience a transformation from one degree of glory to another in our life. Thank you, Jesus, for calling us here all together to experience your great love for each and every one of us. This we pray in your name and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Topic po natin ngayon we are sent to share the gospel at ang magbabasa po ay si Sister Christine. Good morning pa. We are sent to share the gospel. 1. Christian service is a direct outcome of our relationship with God. Willingness to serve is evidence of growing maturity. Ephesians 4:12 admonishes us for works of service so that the body of Christ may be built up. 2. Service to others may take many forms. A. Preaching the gospel to those who need to hear it. B. Providing people with such basic necessities of life as food, clothing, and shelter, and helping those who are hurting emotionally. Getting into the mainstream of human need is a powerful witness to the world. But these all men will know that you are my disciples if you love one another. Help carry one another's burden, and in this way you will obey the law of Christ. Kindness shown to the poor is an act of worship. So then, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our faith. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. We know that we live in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Blessed be God, the Father of Christ Jesus, our Lord, the all-merciful Father, and the God of all comfort. He encourages us in all our trial, so that we may also encourage those in any trial.
with the same comfort that we receive from God. 3. We can focus our attention on the works of mercy. Love our neighbors as shown in deeds, corporal and spiritual works of mercy. A. The corporal works of mercy are drawn for St. Matthew's account of the Last Judgment, Matthew 25:35, and the following. I was hungry, and you fed me, thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you received me in your homes, naked, and you clothed me. I was sick, and you took care of me, in prison, and you visited me. 1. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit those in prison, visit the sick, bury the dead. This is drawn from the body's dignity as temple of the Holy Spirit. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and who was given to you by God? Tobit, when you and Sarah prayed to the Lord, I was the one who brought your prayers into his glorious presence. I did the same thing each time you buried the dead. B. The spiritual works of mercy are: number 1, instruct the ignorant. Let the word of Christ reach us, it is, dwell in you. In wisdom made perfect, instruct and admonish one another. He asked him, do you understand what you are reading? The official replied, how can I understand unless someone explain it to me? What is the gospel? 1. The gospel is a story. The gospel is the story of Jesus and his love, the story of the virgin birth of the Son of God, his life culminating in his atoning death, on which God the Father accepted his sacrifice by raising him from the dead, his ascension into heaven, and is now seated at the right hand of God, his sending of the Holy Spirit upon his church, and his return in glory to judge all. 2. The gospel is a doctrine. The gospel is God's own interpretation of his love story for humankind, particularly the doctrine of the divine person of Christ and that of his vicarious atoning work. 3. The gospel is a promise. The gospel is the promise of God of everlasting life to all who trust Jesus for salvation. Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Acts 16:31. Baptism saves you now. 1 Peter 3:21. Number 4, the gospel is an invitation. The gospel is God's offer of salvation to all to whom the gospel is proclaimed. God does not want that any should perish, but that all should come to repentance. God is even making an appeal to sinners to accept his offer. Here we are, then, speaking for Christ, as though God himself were making his appeal through us. We plead on Christ's behalf. Let God change you from enemies into his friends. 5. The gospel is a call to commitment.
Those who accept Jesus as their Savior should also serve Him as Lord of their lives. Believing in Jesus and obeying Him are inseparable. Jesus instructed His disciples to teach those who will accept Him to obey everything I have commanded you. Matthew 28:20. Those who follow Jesus must be willing to meet the demands of discipleship. God bless. Maganda po yung sa ating mga YouTube na ilagay na puro yung kay Ate Emily, Ah, no? Meron siyang portion doon. Ang alam niyo po isang magandang effect niyan, pwede niyo masabi sa anak mo Ate Emily tsaka sa apo mo. Pero maganda pong po 'yan mangyayari, no? Halimbawa, si Brother Alvin kung magse-share siya, yung portion niya kahit na 10 minutes lang o 15 minutes, mailalagay diyan sa ating YouTube. Pwede niya masabi yung Papa Alvin nyo, yung Lolo Alvin nyo, nagsishare ng gospel. Check nila yun, nakikita kayo. No? Ganun din po si Sister Kite. Sasabihin mo sa mga kaibigan mo, nagsishare ako kasi may portion kahit na 15 minutes. Sister Jessica o si Brother John, masasabi nyo. Si Papa John tsaka si Lolo John nyo, nag-share ng Word of God. No? Kahit na 5 minutes, no? Ganun din, si yung kaibigan natin dyan na si Sister Emma. Pwede ka rin mag-share minsan. Kahit na 5 minutes lang, 10 minutes, no? Para ma-capture po yun, tapos ma-share natin sa YouTube. Para sa mga friends nyo, pwede nyo i-refer. Meron pala, no? Tapos baka mainggan nyo sila, pakinggan nila yung ibang YouTube natin, topics, no? ah, Kaya, good news po yan kay Lord, no? Pinalawak ni Lord yung ministry natin, no? Ganun din lang si Sister Jessica. Masabi yung Mama Jessica nyo, yung Lola Jessica nyo. May talk doon. So, maano yun, ma-share, no? Ganun din po kay John Paul, o yung mga ibang dati, mga ah, sila Sister Yoli, makikita nila at ma-share nila sa mga friends nila na sila ay may involvement sa pag-spread ng gospel, no? Kaya maraming salamat, no, Sister Jessica, no, sa iyong time, no, na although priority mo kayong dalawa ng iyong husband, no, yung health nyo, no? for the Lord po. So isang good news po 'yan, no, na pinapalawak ni Lord na lahat involved, no? Hindi lang po ako, kundi lahat tayo, no? Kasi family. Kaya buong family na nagmi-minister, no, kay Lord, no? Kaya si Sister Emma, no, kung may time kayo, no, kahit na sa November o sa October, mag-isip kayo ng gusto i-share nyo, kahit na 5 minutes lang, no? Para ma-capture po natin yun, no? So ganun po ang gagawin natin, no? Kaya Sister Kite, gawa ka rin ha, mga 5 minutes o 10 minutes, no? Kahit na sa October gawin yan o sa December, no? Ganun lang, basta ma-share natin na active kayo. Kasi ang bawat Kristiyano ay mayroong duty to share the gospel of Jesus. No? Kaya pinaliwanag ko ano yung gospel. So may mga ibang points dito, pwede yung pahabain pa to, no? At ito yung sinishare natin itong gospel na to, no? It is the gospel, the promise of everlasting life to all who trust Jesus for salvation. No, kaya halimbawa yung inyong relative, no? Siya, nag-look forward na siya dahil bigay siya ng sacrament of the anointing of the sick. It is time to go home. It is time to see your Father in heaven. Ayun po yung death sa mga Kristiyano. It is time, no, na we go to our destination, no? We go to heaven. No, kaya napakahalaga po na nabibigyan sila sacraments of the anointing of the sick, no? Di ba, mga kaibigan ni Brother Alvin, laki yung i-repair yung mga taong may sakit. Kasi hindi lang, yung sacrament of the anointing of the sick, hindi lang po sa namamatay, kung hindi yung may seryosong sakit na. Kaya kita nyo si Brother Egay, hindi pa naman siya mamatay Pero sinabi ko, pumunta na sa pare kasi may serious illness na Ako rin ganun, inopera ako sa gallbladder ko.
Routine yan. Di ka mamamatay dyan. Routine yan. Huwag lang kung magka-complication, no? Pero routine yun eh. So, nung nasa hospital ako, tumawag ako ng pare doon, nabigyan ako ng anointing of the sick, no? Kasi ito ways ni Lord to para ma-experience natin Masingit ang po. Opo, no? Oo. Praise Jesus, Bishop. no? So, magandang trabaho po yan, Brother Alvin, no? Yung mga isang way po yun to spread the gospel, no? Ah, tapos invitation kasi ang gospel eh, no? Invitation yan eh. Hindi naman pinapuwersa. Kaya ang ano, maging faithful lang tayo. Lalo yung mga moral issues, no? No, lagi na napapahamak si Brother Alvin, no? Sa kanyang office mates, no? Kasi moral issues yun eh. No, sinasabi mo na naman yung gospel eh. Hindi mo naman sila pinipuwersa maniwala o hindi. Pwede lang, no? Ayun man ang gusto ni Lord, no? Maging faithful lang tayo sa ating sharing, no? Natanong ka, kaya nakapag-preach ka. So, yung we are sent, no? Kaya kasi yung Christian service, sign po iyan na maturity with God. Matured ang relationship natin with Jesus, no? Kasi pag matured na, nag-ano na tayo? Nag-evangelize, no? Nagpipreach tayo ng gospel, no? At yung pag-preach ng gospel, isang method lang po to, itong pag-share ko. Isang method lang na preaching, isang method lang po yan, no? Yung Bible study, isang method lang yan. Maraming paraan, no? Na nabanggit dito, no? May ibang tao, pag gising sa umaga, hindi magandang tama ng ano, ng umaga. Pero pag nakangiti ka, sabi mo, good morning. Tapos sa isip mo, may prayer, God bless you. Oh, gospel sharing na yun. Na maraming paraan ang gospel sharing, no? O yung mga those who are hurting emotionally. Malungkot, no? Dahil, nasaktan siya, no? Emotionally or psychologically. Marami siyang hurt sa buhay niya. O na-share niya sa iyo, nakinig ka, kahit wala pa solusyon, sa pakikinig mo, gospel share, ano yun? Kindness shown to the poor is an act of worship. Nakalagay sa Proverbs 14:31. Lord, I am worshiping you by helping the poor. Yung pag-help sa poor naman, hindi naman kailangan malakihan, no? Kasi wala naman tayong capacity, no? No? Makakain man lang siya siguro kahit na isang noodles. Oo. At hindi naman kailangan lahat dahil mawala rin tayo, no? Makatulong kahit isa o dalawa lang. Oo. So, sinabi ni St. Paul sa Galatians chapter 6 verse 10, as often as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong tayo. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Lalong-lalo na sa kasamahan natin sa pananampalataya. No, yung mga kapwa Katoliko, no? Kasi yung merong isang research, no? Ang active na nakisimbang Pilipino sa Pilipinas, mga 15% lang eh. Yung nakisimba tuwing linggo. Kaya ako, I encourage you, no? Lalo usong-usong media ngayon eh. May mga sa YouTube na magandang topic, na Catholic topic, i-share nyo kahit whether makinig sila o hindi. No? Sa States, mga Katoliko ron active eh. Kaya maraming mga tao ron, lalo mga young people, pupunta sa Catholic Church sa US. Sa France, nagkaroon ng revival dun. Ang daming bininyagan last Easter. Ilang percentage na convert sa Catholic Church. Kasi yung mga Katoliko, matured na sa faith. Kaya Bishop, they share the good news. yung pong pinakita po sa Israel, totoo po kaya yun? Yung pong mga Ano po yun? Israeli, talagang nagbalik sila kay Jesus. May post po parang ganun. Oh,
Maraming kayang conversion. Pati yung mga Muslims, lalo sa Iran, maraming mga sikretong Kristiyano sa Middle East. Pati po yung Iran. Oo, pati Iran. Kasi pag nalaman, papatayin ka o arestuhin ka. Pero maraming Kristiyano sa Middle East, mga Muslims. Kristiyano sila. Pero hindi lang pinapaalam. No, kasi lalo sa Pakistan, tawag yung blasphemy law. No, pwede kang i-persecute, pwede kang patayin sa Pakistan because of blasphemy law. No, kaya ayun, mga matured sila kaya sinishare nila yung gospel. At yung pag-share ng gospel, hindi naman hindi naman kailangan na yung katulad ginagawa natin, mga paunti-unti lang yan. Pwede siya, mahal ka ni Jesus. Try mo, mag-pray ka kay Jesus. At gagawa ng paraan si Jesus. Kasi siya naman nag-evangelize eh. Si Jesus ang nag-evangelize. Yung Holy Spirit. Kailangan lang natin, yung plano kasi niya, kailangan tayo eh. Oo. Ayun ang plano niya na tayong instruments, no? Kaya pwede lang magbati-bati-bati lang. Ako, diba, pag minamit ako mga kabataan, tapos medyo middle class, ni-refer ko sila sa community ni Boss Sanchez. Kasi marami kabataan doon eh, tapos pa-class-class. O, doon ko sila ni-refer. Pag may na-meet naman akong na nung dating ron kay Sister Techi Rodriguez, no? Yung Love Flock, ni-refer ko sila ron. Yung mga masa, ni-refer ko sila saan? Sa El Shaddai. Kahit may minsan meron kang mga gusto na nais pa na ma-improve ng mga communities na to, ang pag-evangelize nila. Pero kung nakita mo yung tao, ayun lang kaya lang, doon mo sila i-refer. Kunyari, mahilig mag-grocery yung tao at may alam kang grupo. Halimbawa, kayong mga may edad na elderly, prayer warrior, mag-invite kayo. Invite kayo na every 3 o'clock, magdadasalan tayo. Isang way po yun. Oo. Hindi kailangan biglaan, na total. No, mabigyan lang ng parang mga ex-seminarians sa SBD. Gabi-gabi, alas 8, nagdadasal sila ng rosary. Every day, walang patid. No? Ayun ang ginagawa, nag-rosary lang sila. Pinagdadasal lang intention ng bawat isa. Yung may sakit, nasa ospital, may cancer, namatay, yung mga may birthday, yun ang ginagawa lang nila. So, kayo rin gawa ng ganung paraan para ma-spread yung gospel through rosary o Divine Mercy Chaplet, no? Meron akong isang kakilala, taga Antipolo. Nagawa siya ng tungkol sa Divine Mercy Chaplet, no? At inimbitahan niya ako na parang ako maging spiritual director. O spiritual facilitator, no? Sabi ko, sige. Nagko-compose siya ng song para sa maraming ways, no? Kasi sign of maturity yan. Sa tingin ko naman matured na kayo sa faith eh. We spread the faith. O we spread the gospel, no? Maraming paraan no? Kaya nga, dito, binigyan ko ng emphasis yung corporal tsaka spiritual works of mercy. Kasi, laging, binabanggit ni Cardinal Arinze. Ewan kung kilala niyo po yun, no? Si Cardinal Arinze, sa Vatican siya, dati siyang head ng ng liturgy. Alam niyo, sinabi niya, simpleng-simple, sabi niya, ang evangelization, isang paraan yan, ang bawat parokya, bawat diocese, o bawat community, halimbawa tayo, may community tayo, kumikilos yung corporal works of mercy, tsaka spiritual works of mercy. Alam niyo na to eh. Halimbawa, ito kinuto sa Matthew, no? 25, no? Feed the hungry. Ayan, magbigay-bigay. Kung wala tayong, kasi sa Quiapo, yung mga Opus Dei doon libre lugaw eh. Magdala ka na ng magdala ka ng lalagyan mo. Kung malaki, lalagyan, pupunuin yung lalagyan mo. Kung wala kang lalagyan, meron silang maliit na baso, yung plastic. No, kumain ka dyan.
ay inuwi nila. No, na bibigay ng lugaw, no? Sila Bishop Tito ata, once a month, no? Nakapakain sila sa mga bata. So, maganda sa community natin, o kung di sa community natin, no? Kasi hindi naman tayo talagang formally community na nakikita. Mara individual eh. You feed the hungry. No? Panlugaw. Ako, tuwan-tuwa ako nung eleksyon. Ang dami nagbigay sa akin ng bigas eh, sa barangay. Ginawa ko, pinamigay ko lahat yon, no? At tuwan-tuwa yung mga pulubi, no? Umuwi agad. May mga noodles ako, binigay ko rin sa kanila. Yung during election, no? Binigay ko sa kanila. Yung mga dilata, binigay ko. No? Give drink to the thirsty. No, yan. Maraming paraan to. Of course, di man ako nagbibigay ng tubig na ano. Clothe the naked. Nagbibigay akong damit. Yung mga hindi ko na nagagamit, no? Yung ate ko, binigyan ako, ano eh. May higit na 30 na, ano, long sleeves. Sa Australia. Sabi ko, di ko magamit dito yan. Ang init-init sa Pilipinas. Pinamigay ko. Pinamigay ko, no? Shelter the homeless. Eto, hindi ko pa kaya to, no? Hindi ko kaya to. Oo. Visit those in prison. Yeah, pupunta kami minsan dyan. Nakipag-connect ako sa mga ibang, ano, lay people na may apostolate sa mga preso. Nag-organize kami ng mga doktor para mapuntahan sila once a week. Yung mga may, ano, no? Oh. Visit the sick. Ito, madaling magawa to, no? Pag may sakit, no? Classmate, kaibigan ng mga kapatid ko, bury the dead. Ito pag-imis ako sa mga patay, no? Kaya nga, tapos yung spiritual works of mercy, instruct the ignorant. Marami po ang ignorante sa pananampalataya. Catholics and non-Catholics. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. In wisdom made perfect, instruct and admonish one another. Colossians 3:16. Yung ginagawa nyo, yung pagpo-post nyo, nagpo-post kayo sa chat natin, nagpo-post kayo sa ibang grupo. That is one way of instructing the ignorant. Of course, may catechism class, o mga iba nagvo-volunteer catechist sa mga public schools. Marami nakukuha ang ibang sekta sa public schools kasi kulang tayo ng catechist eh. Matagal ko ng dream yan eh. Pero wala talagang tauhan eh para makapasok sa mga public schools o sa mga universities, no? Kailangan makapasok dun eh. Pero kung makapag-volunteer sana tayo, makatulong, no? Makatulong sa pag-i-instruct sa ignorant, no? Kasi marami talagang Katoliko at maka hindi Katoliko na ignorante sa pananampalataya. Kaya nga ang desire natin, i-share nyo itong YouTube natin, baka sakali may isa o dalawa dyan na maano, no? Abutin dito si Sister Karina. Next time, gagawin nila Sister Jessica yung mga 5 or 10 minutes mo sharing. Si-separate natin yan para maikikwento mo. O tignan nyo si Mami Karina o si Lola Karina nagsishare ng gospel. Magugulat sa titignan nila kung ano yun. Ganon din po siguro si Ate Edith. Pwede mag-share si Ate Edith siguro 5 or 10 minutes siguro. Kahit na sa November o sa December. Mag-prepare po kayo Ate Edith para ma-share nyo. Si Mami Edith nyo, si Lola Edith nyo. Nagsishare ng gospel kahit na 5 minutes, 10 minutes lang. I-separate po natin yun. Para ma-share natin na ang bawat Kristiyano ay may command kay Jesus. Sabi ni Jesus
Go and preach the gospel. Hindi po suggestion ni Jesus to. Commandment to. Hindi po to suggestion. Ngayon, madaling kumilos kapag nag-mature po tayo sa ating relasyon kay Jesus. I-share natin si Jesus, no? Marami. Halimbawa ako, nakakross ako. Napapatingin yung tao pag may cross ako eh. Ayun, sharing na yun. Mga iba naman, yung mga hindi katoliko, tatanungin ako bakit ako may cross. Yung papaliwanag ako ngayon. Oo, ganun. O may mga pamphlet ako, no? Mga maliliit na prayers, no? Na pinapakita ko sa inyo dati, no? Ang sinishare ko, no? Kung makabili kayo sa St. Paul's. Kasi sa Australia, libre lang to eh. Nang makita mo sa mga likod ng simbahan. Eh sa atin, ano to, sa St. Paul's, no? Pwede mga ganito. Oh, magkano to? Wala pa to, 10 piso eh. No? Pwede magbigay kayo kung anong devotion nyo. Ako, mahilig ako sa devotion kay St. Joseph, no? Tapos sa July, merong July is dedicated to the precious blood of Jesus. Merong ganito eh. Ginagawa ngayon, ko. So, ang topic ko ngayon sa mga communities na meet ko no, sa Sabado, no? Meron akong commitment doon na i-share ko nga kay Sister Jessica, no? Na ako pinakabata, no? 68 years old ako. Meron 93 years old, may 94, no? May 70 years old. Ang i-share ko, the precious blood of Jesus. Kasi yung July, Pride Month yan eh, yung mga LGBTQ. Alam niyo yung LGBTQ, hindi kasalanan pagiging LGBTQ. Pero ang kasalanan, yung gumawa ka. Na parang tayo, ordinaryo, no? Kung ikaw may asawa, gumawa ka ng hindi sa asawa mo, adultery yun. O single ka, nakipagtalik ka, o fornication yun. Ganoon din ang LGBTQ. Hindi kasalanan, pero dahil pag gumawa sila ng mga ganong gawain ng LGBTQ, kasalanan. Ngayon, mahirap mag-preach yan kasi biro mo, mga school sa celebrate yan. Oh. Kaya ngayon, precious blood of Jesus, no? Ang niya, we are the temple of the Holy Spirit, no? Importante yan, no? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and who was given to you by God? 1 Corinthians 6:19. Maganda i-preach yan. Temple pala tayo ng Holy Spirit. Sa mga taong sigarilyo, sinasabi ko, Brad, temple ka ng Holy Spirit. Hindi ko maalis, mother eh. Mag-pray ka sa Holy Spirit. Halimbawa, yung mga lasinggero, sabi ko, your body is the temple of the Holy Spirit. Hindi namin nakagawian eh. Sabi ko, hindi masama uminom. Ang masama maglasing. Oh. Pray to the Holy Spirit. Kasi katawan niya yan eh. Yung way yan pag-evangelize, no? So, sa spiritual works of mercy, instruct the ignorant. Bakit ka ba naka-sign of the cross? Sa atin kasi, alam na natin eh, kaya hindi tayo nag-share. Alam na natin eh. Bakit sa gospel? 3. Sa mind, sa lips, at sa heart. Kasi let the word of God enlighten me, and I may proclaim you by my lips, and that your word may live in my heart. Dahil alam na natin yan, hindi na natin pinapaliwanag. Ganon nangyayari. Kaya nga isa sa mga capital sins, di ba, sloth, laziness. Kasi pag laziness, akala natin, yung pabadjing-badjing na, pahiga-higa, walang ginagawa sa buhay, hindi naghahanap buhay, hindi nagkatrabaho sa bahay. Ayun akala natin katamaran. Pero, meron tayong spiritual sloth. Katamaran sa spiritual na bagay. Halimbawa, pinagdadasal natin, dapat yung mga taong may mga sakit. Naalala nyo pa, minsan kasama natin sa prayer meeting na ito, si Sister Heidi, yung kaibigan ni Sister Carida. May sakit siya. Dinadialysis. Kasama natin sa prayer. Kahit hindi siya nakakasama dito. Si Sister Heidi. Si Sister Vanji na sa Australia.
tumawag sa akin. Sabi sa akin, Bishop, di na ako kasi of course, yung time schedule, iba dun, no? Plus 3 hours eh. Pero kasama dahil may cancer siya. May cancer siya sa breast. Tapos yung asawa niya, di ba, inoperahan sa ulo, brain, tumor. Di mo suffering sa mag-asawang yun. Tapos may dalawang anak na, dalaga na, of course, nakatry na magandang buhay sa Australia. Spiritual works of mercy. Pag-pray natin. No, ipag-pray natin yung spiritual works of mercy. No? Kaya importante po 'yun, no? Yung spiritual works of mercy, no? Si Sister Emma, ipagdadasal lagi natin 'yan. Yung mga dati nakasama natin dito, no, si Nanay Lucy, no? Ah, pangalawa, okay, medyo ko na. Admonish the sinner. Pangalawa 'yon. My brothers, if someone is caught in any kind of wrongdoing, those of you who are spiritual should set him right, but you must do it in a gentle way. We admonish the sinner. Kasi masyadong akala nila hindi tama yung ginagawa nila eh. Ito na uso eh. Ginagawa na ng lahat eh. Huwag ganun. Halimbawa, yung mga retreatants ko, no, sabi, ni-remind ko sa kanila, yung panamit nila yung modesty. Sabi ko, hindi to old-fashioned, no? Kasi yung body mo, temple of the Holy Spirit. Admonish the sinner. Minsan di nila alam eh. Kaya tuwang-tuwa sila kapag ni-remind mo sila. No? Di ba naalala nyo sa schools, ng mga bata, dalaga pa kayo? Di ba ayaw na ayaw nyo ang inyong uniform may lampas tuhod? Di ba? Iniiklian. Di ba? Kasi hindi na preach yung the virtue of modesty and chastity. Hindi na naintindihan eh. Ba't nga sila maghahaba ng damit sa mga schools? Tapos may mga baon sa bagyan. Pag uwi nila, paglabas ng school, iba na suot nila. Kasi hindi po natuturuan. Naliligaw sila na landas na hindi nila alam. Kasi na-influensya ng media. Yung mga sikat na artista. Noon ba, may natanong ako, married ka na ba? Father, pa jowa-jowa lang ako. Bakit? Kasi ayun ang uso nakikita sa media. Jowa-jowa lang. Walang kasal-kasal. Admonish the sinner, no? Counsel the doubtful. Yung maraming tanong sa buhay. Nakalagay sa Jude 22. Be helpful to those who may have doubts. Maraming tao may doubts sa pananampalataya nila. Tulungan natin. Huwag natin i-condemn na pambira ka naman, hindi mo pa naintindihan yung pananampalataya. No. Tulungan natin. Comfort the sorrowful. Ito, maraming tao malungkot ngayon eh. 2 Corinthians 1:4. He helps us in all our troubles so that we are able to help others who have all kinds of troubles using the same help that we ourselves have received from God. 2 Corinthians 1:4. Kung ano ang comfort na binibigay sa atin ni Lord, ay yun din ang comfort na naibibigay natin sa tao. Maraming tao ngayon, maraming problema, no? Lalo sa mga mental, no? Marami silang fears. Marami silang fears. Marami silang depression. Marami silang loneliness. Comfort the sorrowful. May sakit sila. Malungkot sila. Bakit? Wala silang mapaghingahan. Comfort the sorrowful. Sa bahay nyo, sino malungkot dyan? Ngiti-ngiti lang. Kaya kita nyo, tuwan-tuwa kayo pa nasa labas kayo. Masaya kayo sa mga kaibigan nyo. Masaya kayo pag meron kayong Comfort the sorrowful.
Lalo yung mga may sakit, no? Kita nyo pa, isa pa. Sa Isaiah 66:13. As a mother comforts her son, so will I comfort you. Yung ate ko, yung siyang panganay ngayon, no? 75 na siya. Inaalagaan niya yung kanyang asawa na may cancer, 80, no? Mahina na siya, malungkot na rin siya. Ano sinasabi ko sa kanya? Simple prayer, Cecil, sabi ko sa kanya. Pray to the Holy Spirit, sabi mo. Holy Spirit, comfort and strengthen me. Yung dalawa lagi. No? Comfort and strengthen me. Kaya hindi po binibigay akong penance. Kasi last Saturday, last Sunday, meron nag-confess sa akin tsaka kay Father Efren, no? Ang pinaka-penance ko sa kanila, pray to the Holy Spirit for comfort and strength. Kasi pag na-experience nyo ang strength at comfort ng Holy Spirit, ayun din ang maibibigay nyo sa tao. Comfort and strength. No? Siguro, ayun na rin siguro gawin yung everyday. Kasi sabi ni Jesus I will not leave you orphans. I will send you the Holy Spirit. John chapter 14. Maganda yung Gospel of John. From John 14 hanggang 16. Tungkol po sa Holy Spirit yan. Sabi ni Jesus, I will not leave you orphans. Hindi kayo mag-iisa. I will send you the Holy Spirit. Kaya kung sila, binigyan kong penance, mag-pray sila for comfort and strength. Sa inyo pong advice ko, every day, pray to the Holy Spirit to give you strength and comfort. No, ayun din ang binibigay ng Sacrament of Anointing of the Sick. Dalawa, strength and comfort. No, kaya, ayun po, no? Tapos, lima, bear wrongs patiently. Ito, matindi kasi biro mo, Christ suffered for you in just this way and left you an example to have you follow his footsteps, no? 1 Peter 2:19-21. May mga wrongs, mga hurts na minsan we have to carry na wala tayong magawa, no? Halimbawa, yung last Sunday, may nagpapaano sa akin, ang complaint niya, yung kanyang brother-in-law na walang ginawa, tamad. O yung mga pamangkin niya, binibintangan sila ng mali. Sabi ko, wala ka na magagawa dyan. Hindi mo siya pwede i-demanda. Hayaan mo na lang. Pag-pray mo na lang sila. May mga ganong sitwasyon Either i-demanda mo, o sigaw-sigawan mo, siraan mo rin, o ipaliwanag mo sa mga kilala mo na hindi matotoo yan Kaya sinabi ko sa yung pinagpa-counsel ko, yan ang problema dito, yung binibintang sa'yo. No? Bear wrong patiently, no? Forgive all injuries. Mabigat to. Magpatawad ka. Hindi ko mapatawad yan. Pag nakarinig ako, anong advice ko? Okay. Sabi mo kay Lord, Lord, hindi ko siya mapatawad. Bibigyan ka ng grace ni Lord para mapatawad ng tao. Sabihin mo kay Lord, hindi ko siya mapatawad. No? O yung tao na gumawa ng masama sa'yo, dalhin mo sa crucifix. Imagine mo, si Jesus nakapako, at yung mga tao nakasakit sa'yo, nasa ilalim ni Jesus. At anong ginagawa ni Jesus? Pinapatawad niya. Pag hindi mo pa kaya, Lord, hindi ko kaya. Prayer na yun. No? Kaya ano yan marami talagang
Halagi pinag-sample, no? Ito, ano ko, 1983 ata yun eh. Nasa isang lugar ako sa baryo. May nakausap ako ron, mga nanay, mga matanda. Sabi ko, Nay, pagdasal niyo ako para matuloy ko sa pagkapare ko. Alam mo yung sinismis? Sabi ni brother, pagdasal daw namin siya. Kasi maraming babae dito nagkakagusto sa kanya. Pero kumalas mong baryo. Ha? Biro mo pati mga iba seminarista. Jo, ba't ganun? Kalat na kalat dito. Sinabi mo ipagdasal daw si ikaw. Dahil maraming babae dito nakakagusto sa'yo. Anong klaseng brother ka, biro mo? Pumunta ka sa baryo para magkalat ka ng... Ano mo ginawa ko? Pinuntahan ko yung ano? Pinuntahan ko yung mga nanay. At sinama ko yung ibang tao. O nay, ano sinabi ko? Mabuti naabutan ko eh. May sinabi ba akong ano? Nung kumakalat na chismis? Sorry po, brother. Pinatawad ko yun. No? Tapos, ano, na-stop. Biro mo, kung di ko narinig yun, kumakalat yun, biro mo. Minsan may mga sitwasyon na mga chismis na hindi mo na maabot yan. Na wala ka ng control. You have to forgive. Otherwise, spiritually, may stunt ang growth mo sa relasyon mo kay Jesus. So Lord, sa mga tao na kasakit sa akin, mga iba kilala ko, mga iba hindi, pinapatawad ko sila. Yung mga naninira. No? Kaya ganun. Pag nakilala ko sila, dinadala ko sila sa ilalim ng krus ni Jesus. Oh Lord, ito yung mga tao naninira sa akin. Oh, ganun. No, kaya ayun po yung ano ron. Ang dami po yan, no? Pray for the living and the dead. Ako, everyday ito, pinagdasal ko sa misa ko. Lahat ng namatay kong ano, yung magulang ko, yung kapatid ko, yung mga kaibigan ko, mga classmates ko namatay. Everyday ko pinagdasal. Oh. Kaya pinagdasal ko rin po ang Christ Family Prayer Group. Pinagdasal ko rin yung San Martin de Porres Church, tsaka yung community ni Sister Karina, no? Ni Brother Aldrin. No? Specifically, si Brother Egay, si Brother Jan, no? Si Ate Emily, no? Maraming, ano, sinasama ko sa prayer yan, no? Pray for the living and the dead. That is one way of spreading the gospel. Without them knowing it, may grace ng God na dumarating. Dahil pinagdarasal mo sila eh. Pinagdarasal mo. So yung pag-spread ng gospel, simple lang, di ba? Ipagdasal mo sila araw-araw. That is already spreading the gospel. Yung mga patay sa purgatory, spread the gospel. The gospel of forgiveness. Yung mga nanira sa'yo, patawarin mo. That is spreading the gospel. Simpleng paraan lang. No? Kaya, ano naman, clear naman to yung ano, gawin lang natin maging aware tayo na sa ating sarili, nagagawa natin itong spiritual tsaka corporal works of mercy. Sa ating pamaraan. Mas maganda kung paris level. Parang pagtulong, mas malaki. Kung diocesan level, mas malakas ang tulong sa corporal at spiritual works of mercy. Pero sa ating individual, yung magagawa natin na very simple. Ipagdasal may sakit. No? Ganun. Ganun. Kaya ako, yung mga, ano ko, kaya ganun ba yun po, no? So, balik po tayo. Ate Edith, mag-prepare po kayo ng ano, talk nyo kahit na 10 minutes or 5 minutes lang para ma-record po natin yan, Ate Edith, ha? At yung mga hindi pa nagsishare dyan, yan, si Brother John, mga 5 minutes, pwedeng gawin sa December. No, may 5 minutes lang, 5 minutes. No, isulat nyo, tapos sa sharing natin dito, tapos,
ako nang magpi-pick up, no? Para yung ma-share ng bawat isa ang gospel na pwede masabi sa kamag-anak nyo na may effort din kayo para maano sila, ganun pala ang pagiging Katoliko. No? Siniseryoso ang command ni Jesus. Kasi command to ni Jesus eh. Go to the whole world and preach the gospel to all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have told you. And I am with you always until the end of time. No? Matthew 28:19 to 20. No? Kaya kahit na 5 minutes po, siguro target natin by December. No? Bawat linggo siguro, Sister Jessica, yung mga hindi pa nakapag-share, 5 minutes lang. Tapos ako na mag-pick up nun. No? So, kayo po, Sister Emma Imperio, no? O, share din po kayo, kahit 5 minutes lang. O, Brother Alvin, 5 minutes lang. Sa December, umpisa sa December. May 4, may 3 Wednesdays. O, tika 5 minutes, no? Pwedeng 2 o 3 sa isang Wednesday. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. O, 3 nakapag-share in 15 minutes. Tapos ako na mag-pick up. No, gawin po natin target yun, no? Para sineryoso natin ang command ni Jesus. Kasi command, ito ni Jesus, command niya. Kaya iseryoso po natin. Every day, you pray to the Holy Spirit for 2 things. Ano po yun? Kung maalala nyo, every day, you pray po yun. For strength and comfort. Dasal nyo po lagi yan. At ayan din po, mabibigay nyo siya. Mabigay siya ng lakas at comfort. Jesus, tinataas ko po sa inyo. Si Sister Kite, Sister Jessica, Sister Emily, Sister Emma, Sister Karina, si Ate Edith, si Brother Egay, si Brother John, Brother Alvin, si Ate Renita, lahat po ng membro ng community namin, pinagdarasal namin, Panginoon. Lord, be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless. God bless.